But in the meantime, we are looking at other segments muna para hindi po tayo kumitigil. At gusto po natin tuloy-tuloy po tayo sa paggawa. Lisa Araneta Marcos at ang ating President Bongbong Marcos. There was about 500,000 visitors in that area. Sa Plaza Mexico doon sa may tulay. Siyempre, magpapapicture na ako dito. Oo, siyempre, magpapicture tayo. Kailangan, di ba? Grabe guys. Ayan, nakalapit sa ganda. At saka sentro siya dito guys sa yung tulay na yan. Grabe. Ito yung proyekto ni First Lady Lisa Araneta Marcos at ang ating President Bongbong Marcos. Ito yung ginagawa niya na sinasabi niyong pasyal ng pasyal sa ibang bansa po ang ating ang ating Pangulo at ang ating First Lady. Ito po. At siya po ay nag-iipon ng pera para ito ay mabuo, no? Napaka the best po talaga guys na ang ginawa ng ating First Lady. Grabe, ang ganda oh. Di mo tama. Pero syempre pagsisikapan po natin na gagawin po namin lahat para nakita nila magawa natin ang tama. Yung start na construction mula nung dun sa phase 1 po. Phase 1 po was I think late 2023 at inaugurate po siya early 2024. And then I think phase 1A and B was early 2024. Phase 1C was mid 2024. And then nag-start po kami ng construction dito for Plaza Mexico towards here late 2024, mga December na po yun. Tapos yan, natapos po namin by February. Bilis na ano? Well, talagang kailangan matapos sa pinapaspasan po namin yan. Bilis no? Hanggang mag-gabi, no? Namin is we open up more segments. So may nakaplano po kami. Ayoko po lang po unahan si Secretary at si Presidente. Abangan nyo po. At meron po kami ibang pinaplano na nabubuksan natin in the near future, or at least we will strive to endeavor na bibilisan din po namin pagbukas ng ibang segments natin sa Pasig River Express. So ito na yung dulo rito, sir. Ito na. For now, ito na ang dulo. Gusto pa rin namin umabot po tayo sa Delpan, Manila Bay. Unfortunately nga, like I said earlier, because of the UNESCO nga po, kailangan po namin po muna i-negotiate kung paano kami tatawid towards Delpan Bridge. But in the meantime, we are looking at other segments muna para hindi po tayo kumitigil. At gusto po natin tuloy-tuloy po tayo sa paggawa ng Pasig River Esplanade po natin. Sir, paano pala yung mga street dwellers na nakatira sa tabi ng ilog? Well, yun ang kagandahan po, under the DSUD rin po, kami rin po ang gumagawa ng pabahay. So under the 4PH program, or ang pambansang pabahay para sa Pilipino program, housing program, na flagship rin po ni BBM, meron din po kaming resettle na ng mga along this area. Marami pong mga ISFs po dati, or informal settler families. Marami na po kaming na-resettle. At meron na po kaming mga resettlement sites na identify for them. And further down the river, meron po kaming proposed PPA housing site na gagawa rin po kami ng mas marami pa pong housing in-city resettlement sites. Yan po ang pinaka-importante with our housing program, is that nakatutok po kami with in-city resettlement. Alam naman po natin yung dating mga resettlement programs po natin, nililipat yung mga ISF sa malalayong mga syudad, at ang nangyayari, nawawala yung livelihood nila, sometimes kulang rin yung mga facilities nila. So nagbago na rin po yung programa natin na in-city na po tayo, nag-aanap po tayo ng mas malapit na pwede nilang paglipatan para yung livelihood at saka yung mga facilities nandun na sila. Hindi na, yung parang hindi sila naninibago sa surroundings nila. Pero sakali po, pwede nyo rin silang mabigyan ng trabaho dito sa lugar ko. Like pwede sila maging and keepers, or madaming trabaho. Of course, sa kapit mga kababayan natin. Ang kagandahan naman, marami naman tayong programa, and as I mentioned,
the national government is gearing toward convergence program. So ang ibig sabihin nga po ng convergence programs is nagsasama-sama po yung mga iba't ibang programa ng gobyerno para nakakatulong sa mga beneficiaries natin. So ibig sabihin hindi po nagkakanya-kanya na yung mga ahensya na may sarili silang pantulong. Pinupool na natin yung lahat ng mga tulong na to, tapos binibigay na natin sa mga nangangailangan talaga. Tama. Yes, sir. Sir, kapag kino-cover kasi namin yung mga pabahay ni PBBM, yung mga followers namin, nagtatanong kung paano raw po ba sila mag-apply sa pabahay ni PBBM. Question. Well, unang-una, pwede po kayong lumapit sa inyong local government unit at mag-signify po na gusto nyo pong sumali sa 4PH program. Pangalawa, kung hindi po kayo maka-connect sa inyong local government unit, pwede po kayong tumuloy sa Department of Human Settlements and Urban Development and signify na gusto nyo pong mag-join sa 4PH program. Kami rin po pwedeng maghanap ng area na may projects po kami na pwede namin po i-place yung mga beneficiaries sa housing program. So, either the LGU or the sa DSUD po, pwede po kami tumulong para sa pabahay. Thank you, sir. Alright. Any more questions? Wala lang sir, magagandaan lang po kami kasi yung dating administrasyon kasi yung Dolomite. Dolomite. Ano ba sabi nyo doon sir, yung Dolomite, pangit? Well, alam nyo po, iba-ibang mga projects, bawat administration. At makikita lang naman po sa mga tao kung saan po sila nag-i-enjoy. Yan po yung importante. Saan po nakikinabang ang mga tao, saan po sila talagang napupunta. At nakikita ko po, I've been here since I've been managing the project. I've been here almost every day. Nakikita ko araw-araw na dadagdagan po ang mga tao na bumibisita po sa ating existing esplanade. At nakikita ko rin marami pong excited na po pumasok sa esplanade po natin. Kaya I think, alam niyo po, yung tao naman po ang magsasabi kung maganda or hindi ang project. Yes. Diba? At saka sir, ito kasi pinag-isipan talaga. Kasi sir, yung Dolomite. Yung pag umabagyo, wala nang Dolomite. Pagka makikita doon, prepagad-tagad ka rin. Maraming kinikita doon Marami 30 meters na puting buwangin, parang tanga. Well, para sa amin lang po, we would rather just focus on creating more spaces for Filipinos, for people to enjoy. Kasi nakikita namin pag gumagawa kami ng mga spaces na ganito, maraming nakikinabang. So, hindi lang po na na-enjoy ang open spaces, pero yung mga iba-ibang mga industriya are in and around the esplanade, lumalaki rin. Diba? So, once we open this area of the Pasig River Esplanade, isa pong malaking tulong rin po ito para sa Muros Administration. Sorry. Lalong-lalo na po sa mga going bisita sa Fort Santiago. Kasi instead of na hindi na sila trap kailangan in and out nila from Fort Santiago, na po sila lumabas dito by Pasig River at dire-diretso na po sa Esplanade, or pwede na po silang tumawid papuntang Binondo or iikot na papunta sa post office. Diba? So maganda yung synergy natin at maganda yung loop na ginagawa natin for our visitors. Asek, tanong ko lang, yung kabila natin, yung sa tapat ba, kailan ba natin umpisahan? Siyempre po, pinaplanuhan na po natin yan. Pero marami pong variables para makatuloy po tayo sa paggawa ng ating esplanade. Kabila ba yan? Kabilaan? Of course, most important is resources. So kailangan po natin ng resources para maano rin natin na matuloy natin yung hinihiling natin at tinitingnan natin na mabuo yung esplanade na ito. So importante rin po na nagkakaugnayan din po yung local government unit. Although I have to say, the City of Manila, the local government of Manila has been very, very supportive of the Pasig River Esplanade project. Yes. Anong feeling po natin, sir, itong project na pinaghirapan nyo sa loob ng tatlong kalahating buwan, di ba? Buwan, ito lang, 3 buwan kalahati lang yan. Maniwala kayo, ha? Maraming nagulat. Tika, sandali, tanong ko lang. Ayun, sagot mo muna ikaw. Sige. Sige. Anong feeling po natin, sir, na tutungtong na po
ang ating ano dito, ang ating presidente kung sakasakali man. Of course. Anong pakiramdam? On a personal level, it's a very proud moment for all of the Pasig River Urban Development and of course, the Intramuros administration. Dahil matagal po namin pinag-usapan to, matagal namin pinano to. Although sa tingin nyo yung 3.5 months na mabilis lang po yun, araw-araw po kami nakikiusap, araw-araw po kami nakikipag-ugnayan, araw-araw po kaming nagpupunta dito sa site at nilalakad at nag-10,000 steps. Kaya nakakaluwag rin po sa kalooban na pabuksan na natin, ma-enjoy na ng mga tao, especially by our President and our First Lady na. Wow. Kita nila ang fruits of our labor here. Yung Mahilig pinaka-importante talaga yung dito. administrasyon ni BBM sa mga pagpapalaga ng culture heritage. Yes. Sir, ano masasabi niyo sir, itong Esplanade patapos na sir? Yung Dolomite hindi pa. Oh, sir, ano naman? Sir, huwag ka na mahilig tayo ng dito. Sir, mga naka-live yan. Di ano lang, comedy talaga itong tao na to. Dolomite 6 year. Dalon. Tapos naglagay pa sila ng reclamation na para buha yung Maynila. Yung reclamation project. Alam niyo po, May mga tanong pa sir, pinagpapawisan si sir. dinalagyan niyo ako sa... Pero, May joke pala yun. Naganda rin po ako sa government service. I was a two-term congressman, so alam ko na rin po yan. I served in the Pinoy administration, the Duterte administration. Now I'm serving in the Marcos administration. Panahon naman yan di ba? May sarili-sariling mga projects ang bawat administration. I don't want to disrespect naman any administration, but for me, like I said, nasa tao naman yan eh. Kung nai-enjoy na tao, doon mo makikita kung worth it ang isang project. Diba? So, pag hindi pinupuntahan ng Esplanade na to, eh di ibig sabihin, hindi maganda yung project. Pero the mere fact na nung Chinese New Year po tayo, nabalita naman in all the major news outlets, there was about 500,000 visitors in that area. Oh, yes. Oo. Grabe. Puno Diba? dito. 500,000 visitors in and around the Esplanade. So, ibig sabihin, patok na patok sa tao ang Esplanade. And it gives us more confidence to continue and to keep building more of the Esplanade moving forward. Yes. Oh. Sir, parang pamilyar ko yung mukha mo, sir. Parang tumakbo ka yata ng party list last year. Dati, matagal. Buhay na po. Sabi ko na nga ba, no? Party sir. Parang pamilya lang sa akin, no? Di. Okay, maraming salamat, sir, sa ano, talagang na-tour mo kami dito. Thank you. I will escort you back towards Maestranda, and then if you'd like to take your time to walk around there for a few minutes, I will let you enjoy muna the we're just trying to knock down this area lang. Pasensya na po. Okay po. Thank you so much, sir. Thank you po. Pwede po ba kayo muna magpa-picture po dito? Ayan, picture na muna tayo, guys. Okay, masyado kasing seryoso sa ating sa ating lakad, guys. Ayan, picture na muna tayo dito. Yan, sabi